Sa puntong ito, makakausap po natin si Engineer Ray Rosario, ang OIC Maintenance Section ng DPWH NCR. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Rosario. Magandang hapon din, Gigi. Opo, at sa ngayon nga po, maliban sa mga nabanggit naming mga lugar, meron pa ho ba na ibang mga lugar na pinaplano po kayong bakbakin o i-repair po? Tama, Gigi. Yung binanggit mo kanina, na-monitor ko yon. Yun yung naka-schedule ngayon, weekend, na gagawin namin in coordination with MMDA kasi sila yung nagbibigay sa atin ng permiso. So, tama po yan. Yung lahat, yung binanggit nyo kanina, yung Nicanor Reyes, Quirino, Binyo Mindanao, tapos part ng EDSA, yung Asuncion, Binin, saka yung Congressional Cloverleaf, yan yung gagawin namin nitong gabi at bubuksan namin siya Lunes ng umaga. Opo. At yun ho nga advisory sa rerouting, meron ho ba kayong advisory sa rerouting ng mga sasakyan para ho sa ating mga motorista? Actually, yung traffic advisory namin sa ating mga motorista, itong mga kalsadang ito kasi hindi naman siya total closure, kumbaga partial reblocking lang ang gagawin. So po pwede pa rin natin silang daanan. Pero kung gusto nilang umiwas dahil magkakaroon nga ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko, yung mga ibang alternate routes naman, base doon sa aming travel advisory, pwede nilang daanan yun in going to the destination. Opo, at ito pong schedule na binigay nyo, ito na po yung kumbaga pinakamabilis na maaaring magawin ng DPWH sa mga lugar na yan. Tama yun, Gigi, kasi nga meron tayong tinatawag na yung curing period ng ating mga konkreto. Opo. Kaya ang ginagawa namin dito, para hindi naman masasayang yung pera natin pagdating sa reblocking, meron tayo kasing standard procedure na kailangan magkaroon ka ng curing period na 3 days yung konkreto bago mo padaanan ulit sa ating mga sasakyan. So most likely, early Monday morning prior to opening ng ating mga alas 6, mabubuksan na namin ang mga ito para makaiwas ang mga ating mga kasamahan sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Opo, kung sakasakali ho na maranasan natin yung pag-ulan na naranasan po natin kanina, meron ho bang magiging epekto ito sa curing time na nabanggit po ninyo? Actually, kung yung mga kalsada natin na nabuhusan na, yung tapos na yung reblocking, nasa curing stage na tayo, maganda ang idudulot nito, Gigi, dahil magkakadagdag ito sa curing period ng ating mga kalsada. Hindi na tayo magtutubig pa dyan. Pero yung mga gagawin pa lang mamayang gabi, katulad ng EDSA, ngayon ito ay magkakaroon ito ng bearing ba. Pero ito ay i-identify naman ng ating mga engineers concerned kung itutuloy nila o hindi. Pero definitely along EDSA, in as much na binigyan na kami ng permit ng ating butihing chairman, itutuloy namin ito. Opo, siguro panguling pananalita po, paalala para sa ating po mga kababayan na maapektuhan po nitong reblocking. Tama yun, Gigi. Nakikiusap kami sa pamunuan ng aming sekretaryo, Secretary Singson at aming regional director na si Ray Tagunando. Kunting pangunawa lang sana ang hinihingi namin sa ating mga kapwa mananakay at saka mga motorista. Ito naman ay magbibigay naman ito ng long life o long-lasting na convenience to us. So, konting unawa, konting abala para sa ating mga motorista. Yun lang ang pakiusap namin. Sana huwag mag-init ng ulo dahil sa ginagawa ng mga DPWH at reblocking nito. Pagkus ay unawain sana ang mandate ng aming ahensya. Opo. Maraming po salamat si Engineer Ray Rosario, ang OIC po ng Maintenance Section ng DPWH NCR.